So, hello guys, magandang gabi. For tonight's video or about this video, ginawa ko to para i-walk through kayo kung paano gawin ito personal budget planner. And heads up pala dun sa mga nag-purchase ng budget planner through dun sa post ko sa Kaskasan Buddies. Uh, May ginawa akong revision in order for them to get the file is i-revisit lang nila yung email na sinend ni Rocket PH and then download lang uli yung file. No need nang i-repurchase. Okay? So, ganun lang guys. Pagka may update sa file, sa email na lang, wag na dun sa Rocket PH. Okay? Anyway, bakit ko pala ginawa itong tutorial? So, many of you have been asking about the file. So, kung ayaw nyo namang bumili, sundan nyo na lang itong tutorial. So, up to you na lang guys kung bibili kayo or hindi. Okay? So, malinaw. Napaka-straightforward lang naman itong Excel template na ito. Siyempre, yung basic lang naman ng finance is, di ba nga, pag sumahod tayo is income less natin yung expense as savings is equal to expenses, right? So, ganun lang din yung logic nito, ng plano. So, ang kagandahan lang syempre is calculation na. I mean, automatic na. Kumbaga, mag-enter ka na lang ng mga amount, actual, then you will see the you will see the chart and the line chart here. Okay? So, yun guys. So, start na tayo. So, yan. Kung may tanong kayo guys, comment lang kayo dyan sa comment section. And we'll try to answer all those questions you have in mind. Okay? So, let's start by creating dito tayo sa financial overview. So, maglilib ako ng space para dito sa column na to. And then, start tayo sa letter D na column. So, dito naman, mag-start tayo sa D5. Okay? Para sa financial overview. D5. Okay? So, financial overview. Kung mabilis guys, pwede nyo i-pause yung video. Category expected actual. Actually guys, been trying to create tutorial mula kanina pa kaso nga lang medyo nagloloko yung OBS ko. Kaya paulit-ulit na lang ako. Actually, patapos na ako yung isang tutorial kanina and gulat na lang ako hindi pala nag-record. Kaya ulit na naman ako. Okay. So, bilang tayo ng rows. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Wait lang. Wait lang, guys. Baka kaya nagloloko kasi may sinet akong settings. Baka nagtitrigger kasi siya. Kaya siguro nag-i-stop. Ayun, Control S. Buburahin ko lang to. Stop recording yun. Control X pala. Ayan. So, yun na. Sana tuloy-tuloy na to. And, ma-post ko yung video by tonight or by tomorrow since wala naman akong pasok. So, yan. Highlight natin to. And then, ayun. Sa ano pala guys, kung maano kayong tao, ma-creative ba, or maano kayo mag-isip ng mga bagay, then you can directly apply colors or accent here. Or kung hindi naman, meron naman sa Canva, pwede nyo i-search sa Google yung color uh, color wheel. Color Canva color palette pala. Ito. Ayun siya. Then, select nyo tong color wheel. And mapupunta kayo dito sa ganitong page. So, yan. So, make sure lang na naka-monochromatic. Okay? And then, yan. Pili na lang kayo ng kulay na gusto nyo. And then, lalabas dito yung hex code ng color. Okay? So, yan. So, up to you guys kung magde-design na agad kayo and
Hindi naman, and kung hindi naman is kung gusto niyo nang gawin yung tables, anything, ganyan. Pero sa case ko guys is, iano ko na siya, i-design ko na agad siya para alam ko na yung itsura. Okay? So, dito guys, mag-a-apply ako ng color. So, border. So, select nyo lang yan. Ilan na ba yun? 1, 2, 3, 4, 5. So, yan. So, select and then apply tayo ng outline border. So, medyo makapal yung pipiliin ko. And then, more colors. And then, click nyo lang itong color picker. And then, turo nyo dito. Okay? So, mag-a-apply, masaselect agad yung kulay. And then, wag laging kalimutan na i-click yung preset dito sa part na to. So, since outline tayo, outline. And mapapansin nyo, magkakaroon ng box. And then, okay. And then, so, mag-apply naman tayo dito ng color. So, gawin na lang natin white lahat ng text color. Okay? And then, nawala kasi nga white ginamit natin. So, maglalagay naman tayo dito ng back fill color. So, dito, ito. And then, so, pag center kayo ng text, guys, ang shortcut is, pwede nyo i-merge. May option kayong i-merge. Or, mas advisable itong format cells. Control 1. And then, punta sa alignment. And then, horizontal alignment is center across selection. Then, sorry, hindi ko na-select. Select mo lahat. And then, center across selection. And then, ibobold ko lang to. Okay? So, ano yung next is, wait lang guys. Hey guys, don't forget to subscribe pala sa aking channel ha. Kasi nagpo-post ako ng mga Excel tutorials. So, para anytime na gusto niyo matuto or to learn more pa about sa Excel, then this is the place. Okay? So, yan. From basic, and then, yun lang. Mga basic lang ng Excel. And then, nag-post din ako minsan ng mga tutorial on how to use the Excel na ginawa ko, ng mga template na nakapost doon sa Rocket Page. Okay? So, yan. Balik tayo dito. And then, category expected actual. So, lagyan natin ng kulay para hindi tayo na bablind pa. Ito na lang. So, palitan natin. Gamitin natin yung kulay. Ayan, share ko lang guys, pakita ko na sa inyo since nakikita nyo naman. Ito yung ginagamit kong tracker before sa Google Sheet. Ayan o, napaka-bare lang niya, walang design. Basta yung parang patay yung kulay. So, parang hindi motivating yung pag-i-input ng mga expenses natin. So, better na lang na gumawa tayo ng, alam mo yun, mamomotivate tayo sa pag-e-enter o pagtatrack ng ating mga expenses, diba? So, click nyo lang, highlight nyo lang yan. And then, more colors. Then, color palette ulit, select itong kulay. Okay? So, yun na. Ano nga gagawin? Category, expected actual. Okay? So, enter lang. Ay, center. Yan. See? So, dito sa ilalim, ganun din, white. And then, dito to para sa gitna, sa inside border natin. So, ang ginawa ko doon is dotted hairline, ito. And then, yan, itong inside. So, makikita nyo dito yung dotted hairline. Okay? So, yun na. And then, next is, i-format na natin agad. I mean, ayusin na natin. Bold ko lang to ha. Ito is, ano to eh, currency to eh. So, gagawin ko is currency. Punta lang kayo sa home, and then hanapin yung may currency, and then yan. And then, overall expenses to dito. Okay. Yan, ayusin lang natin. Yan. So, next natin gagawin is, ano ba? Ito na. So, edit ko na rin pala to guys, para mamaya hindi na tayo
Yung text column natin dito is ito. Ayan. Wait lang guys. Ayusin na ako. Okay. So we're all done here, and the next we're going to do is copy paste na lang natin para mabilis. Copy. Yan. Tapos income category same lang. So share nyo nga guys sa comment section yung mga tracker na ginagamit nyo so far para naman malaman ko kung ano yung mga ginagamit nyo. Okay. Been using ano din naman, gumagamit din naman ako ng mga trackers like sa Android and then sa iOS. Yung gamit ko ngayon is parang ano Andromani ata yun. Sa ganun, bumili ako ng license para dun. And budget goals. Copy na lang din natin to. Kumbaga, ang dami ko na rin ginawang tracker. Parang personal ano ko na lang. And syempre, iba pa rin yung nakikita mo yung dashboard, the whole screen talaga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So here, from here, clear ko na lang, ulitin ko na lang siya. Okay. Tapos, mag-a-apply na ulit ako ng column, outline. Ayan. Then, delete ko pala to. Yun na kasama to. Formats, delete. Then, apply na lang ako ng, ulitin natin yung outside. Outside. Tapos, inside, same lang. Ulit-ulit lang naman siya, guys. Kumbaga, dito nyo malaman kung yung creativity nyo eh. Ayan. And then, so, di ba ang ganda na? Then, palitan na natin ito ng format kasi di ba ginawa ko itong currency. General na natin lahat. Okay. And, i-merge natin to. Copy-paste na lang natin. Or i-drag down nyo na lang. Ayan. So, nabalik na ano to. So, balik na lang tayo dito. And then, ito, sa baba, ito. Kasi ito, click nyo lang. Ayan. And then, next natin gagawin is budget. Budget expenses. So, copy nyo na lang to. Copy. And then, liitan nyo to. Pantay dito sa expenses. Case. And then, magdadagdag tayo dito ng another column. Which is ito, diba? Ano ito eh. Bills. Bills to, diba? Category expected actual difference. Okay? And then, drag na lang natin to pababa. Or copy muna natin to. I-cut na lang dito sa baba. Tapos, copy na lang natin to, drag natin sa baba. Para hindi tayo magpo-format ulit-ulit. So, be sure na naka-format to as currency. Gets? Then, copy lang. Then, diitan mo ulit to. And then, paste. This is for expenses naman. Okay. So, nakapin na yung format na yun. So, okay na yun. So, go tayo sa savings. So, savings is 2, 3, 4, 5, 6. Copy na lang natin to. Sorry. Tama ba? So, sige. Copy na lang natin to. And paste. This is for savings. And then, cut na lang natin to. Ay, move na lang natin upward. Mali.
ito na lang. Tapos ibaba na natin. 2, 3, 4, 5, 6 space. Tapos i-clear na lang natin to. Guys, kung medyo mabilis, pwedeng i-pause. Okay. Para hindi lalong humaba yung video. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Then, subscription. Copy paste. Then, cut natin. Lipat sa baba. And then, drag na lang natin. Okay. So, be sure guys na pag sinelect nyo to is accounting. Meaning currency yan. Pag naka-accounting. Yan. So, yun. Almost, na tayo. Nasa 50 plus na percentage na tayo. Next naman is, dito tayo. Sa may total income. 2, 3, 4, 5. Okay. So, pantay natin dito kay... So, ito mo lang gawin natin. Select month. Select month. Then, ito is, i-merge ko na lang. Wait lang guys. Okay. Next is, gagamit tayo ngayon ng data validation. Anyways guys, yun nga. Hindi pa pala ako magawa ng tutorial sa data validation. So anyway, ituturo ko na lang dito. So dito gagamit tayo ng data validation. So click nyo lang yung cell kung saan lalabas yung data validation or in short yung drop down list. So perfect yung data validation para sa accuracy ng data na ine-enter. Kumbaga, kung ano lang yung data na nandoon, yun lang tatanggapin ng cell na yun. Okay? So, control 1, hindi pala control 1. Punta kayo sa data tab. And then, hanapin yung data validation. And then, itong any value, palitan nyo ng list. Okay? So, may option kayo dito kung saan nyo kukunin yung data. Let's say, dito nakalagay, idadrag nyo lang yan. Basta nakapoint yung cursor dito. Or, ita-type nyo yung manual, yung mga list. Okay. So, dito, tatype ko na lang siya kasi hindi naman natin siya gagamit all throughout the workbook. So, once lang naman natin siyang gagamitin. March, April, May, June, July, August, September, October, nag-isip ko talaga ako yun, December. So, yan. You see, nagkaroon ng drop down or arrow down. So, pag click mo yan, dyan lalabas yung mga tinet natin doon sa data validation. So, see, ganyan ka powerful si Excel. So, balik na tayo dito. Lalagay na ako ng colors. Then, gawin ko siyang white. And then, dito naman sa taas, dito natin ilalagay yung month tsaka year. So, merge. Apply ako dito ng ito is white. Yan. Same lang pala. And, so, dito, gagamit naman ako dito ng relative cell referencing. So, I have a tutorial niyan sa Facebook ko. So, search nyo lang Lawrence Laudenio Digital. So, follow nyo rin yun kasi nagpo-post ako doon ng mga tutorial and infographics and mga reels. Okay, so self-referencing equals, and then click nyo lang kung saan nyo kukunin yung value na yun. Okay? So, yun yung self-referencing. So, ibobold ko lang to, ibobold, and then center. Same with dito, center ko siya. So, para naman matanggal tong zero na error na to, gagamit tayo ng if dito. So, again, meron akong tutorial dito sa Facebook ko. And dito sa YouTube meron din. Search nyo na lang if. Okay. So, if. So, explain ko sa inyo guys, if para siyang sa programming logic. So, if
ano yung logical test. So, kapag daw si E3 ay blanco, yan, then, kapag blanco talaga siya, anong i-return niyang value? So, i-blank na lang din natin para hindi zero. Okay? If hindi naman siya blanco, ano yung i-return niya? Kung ano yung value na nakalagay dun sa cell na yun. So, which is yung month na isa-select natin, enter. So, sample tayo. So, let's say August na yun, di ba? And August. Parang i-duplicate nyo lang. And then, dito sa year, pwedeng gumamit yung formula na year. Tapos now, yan. Pause nyo lang guys kung mabilis. 2024. Para naman next year, pag inopen nyo itong Excel na to, yun pa rin yung, kumbaga yung current year yung magre-return dyan. So, this time manual natin siyang ilalagay. Okay? Ayan. So, next dito na tayo sa side na to. Ito, total income, plus ilang rows? 2, 3, 4, 5. Total income. So, double click nyo kung mag-automatic ano siya. 2, 3, 4, 5. So, highlight. Tapos, click tayo sa more borders. And then, ito, sorry. Select muna kayo ng color. Outline. So, yan. Be sure that, dito naman yung preview, hindi ka malilito. And then, ito, ilalight na lang natin to. Dito yung dark. And then, yung text na to is puro white. Then, naka-bold. Same with dito. Currency natin to guys. Naka-bold din siya. Okay? So, how do we insert icons naman? So, simple lang. Punta lang ka sa Insert tab. And then, hanapin yung icons. And then, heads up pala guys this file is for Excel. Kasi, pag in-import nyo to sa Google Sheet, may mga features si Google Sheet na hindi na a-adapt. Ay, may mga features si Excel na hindi na a-adapt ni uh, Google Sheet. Kaya magkakaroon lang ng incompatibility. Okay. So, wait lang guys. Lobat na kasing laptop ko. Ililipat ko lang yung So, check ko lang. Okay. Gumagana pa. And then, sa pag-insert ng icon, again, punta ko sa Insert tab and then Icons. Hanapin yung icons. Okay. So, sa total income, ano yung mga related na icon na tingin nyo? Siyempre, income, money in, ganyan. So, parang lang may rapat ito lang, money. And then, select kayo ng graphics fill para mapalitan ng kulay black. Okay. Kasi dito sa loob. Okay. Then, copy-paste na lang ulit tayo para mabilis. Select nyo yung cells pala, kasi marami. Then, dito naman is, ang susunod naman natin is total bills. So, ano yung mga icon naman na related sa bills? Diba, resibo, ganyan. Since wala ditong resibo, gumamit ako ng paper na lang kasi may list din naman siyang line. Click nito, then delete. Okay, next. So, again guys, pag mabilis, pause nyo lang. So, hindi ko na center. Center to guys. Next, ano yung next natin? Expenses. Total expenses. So, I encourage you guys to study more Excel kasi napaka-challenging niya. And, pag natutunan mo yung mga basic
sobrang useful na siya. Total expenses. Actually, wala. Hindi ko to dati pinapansin. Ako yung gawa ko lang dati is yun lang, yung walang ka-design-design na ano, na Excel. Parang tamang input na lang ako, ganyan. Tapos formula, hindi na ako nagde-design. Hindi pa usong aesthetic ano. And then, expenses. So, sa expenses naman, ang ginawa ko is bag. Kasi, di ba, pagdating sa expenses, shopping, di ba? Ayan, pili kayo dyan. So, let's say, para maiba, food cart naman. Ay, push cart. So, delete. Then, ilagay nyo to doon sa loob. Ayan, di ba? And then, copy please. So, ano yung sunod? Total expenses. Ang sunod naman is savings tsaka total subscriptions. Total savings. So, sa savings, ang mga icon, syempre, mga bank, piggy bank, ganyan. So, piggy bank na lang para straightforward siya. Para madaling maintindihan. Okay. And then next naman is subscription. So, subscription, di ba, Netflix, yung tawag dito, Spotify, ganyan. So, music item na lang nilagay ko. Headset. Ito. Pwede kayo maglagay ng icon ng TV, ganyan. Or anything na gusto nyo. So, bahala na kayo kung ano gusto nyo. Mga icon. So, ano lang naman ito pang-identify lang naman ito. Na, dito. This is for subscription. This is for savings. Ganyan. So, yan. Be sure guys na yung mga formula natin ay mga format natin naka-accounting yan. Kasi nakaka-copy-paste naman na. And then next natin gagawin is yung sa taas. Dito, yung title natin. So, may na tayo guys gagawa ng charts kasi wala pa tayong mga data. So, naka-center, center, and yan. Dito, pwedeng pangalan ilagay nyo. Like ako, Lawrence. Personal budget planner. Center lang. Tapos bold. Tapos white. Then, lakihin nyo naman yung font. Yan. Okay. And then, dito naman tayo sa today's date. Yan, today's date. So, merge ko na lang din to. Today's date. Okay. Ito, merge na lang din natin. So, up to yun na guys kung anong technique yung gagamitin nyo. Dito guys is today lang. Today yung formula. Ayan na, today. Ayan. Tapos, palitan nyo lang dito sa format. Custom format. Pwedeng control 1. Kung gusto nyo ng normal way, yan. Tapos, March. Pwede nyo lang ito guys. Yan. Makikita nyo yung sample dito ng date na lalabas. Okay, lagyan natin ng background. White. Bold. Palitan ko na lang ito para hindi sila pantay. So, medyo ano na tayo, malapit na tayo sa katotohanan. Okay, so di ba guys, ang ganda? So, may na natin tanggalin itong mga grid lines para mas maganda pa. So, yan na. Maglalagay na tayo dito ng mga data natin. So, double check nyo lang na nalagay na naka-counting to ha. So, gagayan ko na lang din to dito. Income, bills, expenses. Income, bills, expenses. Tapos, savings, subscriptions. Okay. Ang value is expected. So, itong expected guys is relative cell na lang din to.
So, yung katulad nito, yan, nag-equal sa screen ko na lang yung cell. So, tuturo ko sa inyo mamaya. So, E21. Basta. So, maglalagay muna tayo ng value. Ito kasi guys, naka-formula to eh. Ito mga to. Naka-formula yan. So, wag mo natin yung gagalawin dyan. Kasi automatic may lalabas dyan mamaya. So, okay, lagyan na natin. So, expected na income. So, dito yan sa total. So, relative cell natin equals, kasi click mo lang to. Okay? So, dyan natin kukunin yun. And then, ano yung actual naman na total income natin? So, relative cell natin equals, and then, total nitong equal. Click lang. Okay? Tapos, sa bills naman, same lang din. So, ano yung expected natin? Equals. Tapos, hanapin nyo yung total ng expected column. Ito. Dito sa total. Click nyo yan. Enter. Same with actual. Pwede naman i-ano yun lang guys, i-ganon kasi masisira yung column natin. So, mano-mano lang natin. So, actual total ng ating bills. So, dito tayo sa bills. So, punta tayo sa actual total. Sa ilalim. Enter. So, sa expenses naman, actual expected. Ito, total. Dito tayo. Click lang. And then, kanya expected niya yung actual total expense. So, expenses, actual column, total. And then sa savings, equals, and then expected total. Okay? And then expected savings, actual total. And then subscription equals subscription expected total. So, sana guys nakakasunod kayo ha. Pero, i-pause nyo lang yung video. So, self-subscription, actual. Yan. Wait lang guys. Other internet. So, yan na. So, ito na yan guys. And then, so, pansin nyo nagkaroon ng gantong format letter P kasi nga naka-accounting format siya in peso currency. And then, kukunin lang natin yung total, ano naman tayo, total income naman tayo. Okay. Total income natin is, wait lang guys, parang may mali. And, sige, dito tayo. Pwedeng dito, equals, pwedeng dito, sa actual. Okay? And, tapos, total bills naman, total nung actual bills natin. And, then, sa total expenses is total na actual na expenses natin. And then, sa savings, total savings na actual. Kasi ito na yung totoong gastos. Total savings, ano to ha, subscription. Papalitan ko. Subscriptions to. Subscriptions. So, yun guys. So, yan. Ano na tayo? Good to go na tayo mag-input ng mga data. Okay. And, the rest is computed na. Okay. Gagawin ko na lang to. Salary. Sahod, halimbawa, salary, cut-off. Pwedeng specify nyo dito guys. Salary, cut-off. Halimbawa, 15, 1 to 15, mga ganyan. So, minsan diba nagko-compute agad tayo. So, pwede nyo ilagay dito.
let's say 8,000, pero ang actual pa lang sinahod is, ito hindi ko nalagyan pala ng ano guys, hindi ko nalagyan ng formula. Ayun lang, auto sum nyo lang siya, hindi ata ako nakapaglagay. Auto sum lang dito guys ha. So yung pag lumampas, ito lang pipiliin nyo. Dito pala, hindi pa pala ako nakapaglagay, hindi pa pala natin siya nalalagay ng auto sum. Nag-reference lang muna tayo. So again, auto sum, then select, and so copy nyo lang hanggang dulo, drag nyo na lang ito para mabilis. Same dito, ganun din. Auto sum, kasi select yung ito total niya. Yan. Then click dito sa cell, itong fill handle, drag nyo na lang going to the right. Yan. And check nyo lang lagi guys ha. Check nyo muna ito, tapos click sa formula bar. And always check nyo na kung ano yung mga tinototal niya. Kasi baka na saan siya kumukuha ng tinototal niya. Kaya baka magkaroon ng discrepancy. Yan, katulad niyan, di ba? So, be sure lang na check mo siya. Since naka-relative cell naman to, pag dinag nyo kasi, hindi naman siya naka-absolute. Kung gusto nyo matutunan yung mga absolute reference mix, punta kayo sa Facebook ko, and then hanapin yung infographics ng cell referencing. Nandun yun. So, highlight. Okay. So, basta always check lang. Okay, para hindi magkaroon ng discrepancy sa computations. So, may kulang ako dito. Left to spend. Ito yung natira, less all your expenses. So, maglagay tayo ng icon. Left to spend, yung mga natira. So, yung leg ko dito is yung kamay. Money. Or save. Money. Okay dito. Anong icon yung ginamit ko dito? Ayun. Pera na lang lalagay ko dito guys. Money. Bala na kayo kung anong icon ang gusto nyo gamitin. Right. And then here. So, ito yung formula naman dito guys. So, left to spend, di ba? Left to spend is our total income. So, sa taas, ito, click nyo yan. Then, i-release natin dito yung mga expenses natin. So, this time, ipag-add natin mga expenses natin. So, gagamit tayo ng sum na formula. Then, open, close agad. Then, punta ka dito sa gitna. Then, i-click nyo yung mga expenses. Let's say, ito, total bills. Click nyo yan. And then, separate nyo lang by comma. And then, expenses. Yung total lang i-click nyo guys ha. Yung may value. Then, savings. Click nyo yan. And then, subscriptions. So, yun lang naman. So, ito kasi guys, si B6 kasi, siya yung total income natin. And then, itong si B12 to B30, sila yung mga expenses natin. Okay, pinag-add lang natin para yung total is i-less niya yung sum ng mga expenses natin. Okay, sana na-guess nyo guys. Okay, so yun na, wala pang lumalabas kasi wala pa natin na-enter. So, actual natin na income, halimbawa 7.5 lang. So, dito, hindi rin nakapaglagay ng formula. So, auto sum muna natin. And enter, and then, so, may mali ako guys. Mali. Na bago kang formula. So, actual pala ito ng income natin. So, dapat ito na binago. So, dito pala dapat ang maglalagay sa income. So, actual natin is 7.5. Mali. Dito na pinili yung cursor. 7.5. So, tingnan nyo guys, maliliwa ka dito, tapos mapapansin nyo lalabas siya dun. So, yun lang. Ba may side hustle kayo? Yan. Kung ano ng mga side hustle mo, pwede nyo rin ilagay dito.
ang sources of income niya. So, expected kahit huwag na ako maglagay. So, alam nyo yung actual income. Let's say, sabihin 3,000. So, yan. Pag may ganyan, pwedeng liitan or adjust nyo na lang po yun. Yan. So, may total of may 10,500 na kayong income, diba? And then, ano pa bang income? Other income. Kahit bigla ko na may expected ako. Let's say 2,000. So, yan. Total na income mo is 10,700 and yun yung magre-reflect doon sa total income natin. Okay? And then naman dito sa bills, maglalagay na tayo. Ito. So, pwede ko itong gayahin. Gas, bills. Ang gawa na lang ako, halimbawa house rent. Since nag-rent lang naman ako. And alam ko na expect na babayaran ko. So, lalagay ko na siya, 4, 5. Oh, yun. Nakalimutan ko pala yung formula dito. So, dito naman sa difference, ang formula dyan is um, actual less expected. Okay? So, since wala namang difference doon, so, yun lang. So, yan. Pwede natin i-copy to guys. So, mas maganda mano-mano na lang natin. So, actual minus expected and drag down. Okay? Same dito, actual less expected. Okay? So, wait lang guys ha, double check ko lang. Tama ba? So, tama. Si actual, nilas lang natin si expected natin. Okay? Magne-negative naman yung pagka actual less expenses. Just drag down lang natin. Okay, we're good to go na sa paglalagay ng ating mga details. So, ano pa bang bills natin? Halimbawa na lang internet. Expected kahit wag na, so lang 1,000. So, yan. So, may lumabas na 1,000 kasi um, wala tayong lagay na expected. So, okay lang yan kasi dyan natin na ginagamit. Malalaman lang natin na meron tayong difference versus din sa actual natin. Sa expenses naman, ano ba? Yan. Nagpagupit, kumain sa labas, bumili ka ng mga personal mo, toiletries, and then nood-nood sa labas. And so, dining out, ano ba ito? Kahit huwag na tayo agayahin ko na lang, halimbawa, 600, tapos, nagastos nyo lang 400, haircut, halimbawa, expected na lang ba 100, and 100 na lang talaga. And then, o ba, entertainment, nanood ka ng sine, ng barkada mo, expect mo, budget mo doon ay 300, ang nagastos nyo lang 200, ganyan. And then, ano ba ba? Yan, groceries na lang. So, mag-budget ka ng 500 and nagastos mo lang 450. So, may natira pang 50. Okay. And then, sa savings naman, ito yung mga investment natin. And then, actual na agad. Let's say, 100. And then, ano pa ba? Let's say, G-Save. Ganyan. Nagsisave kayo sa Gcash. Ng 50. Yung 50 yung 8 RAM. Nag-8 RAM ba kayo? Subscription, Netflix, 400. Spotify, let's say 400 din. So, ayun na guys, pansin nyo lumabas na dito yung ating mga mga total ng in-input natin dito. So, we have all the data that we need
And then the next thing we're going to do is add na tayo ng ating mga charts for visual. Okay? Para naman sa donut chart or sa left to spend, click nyo lang to, and then click nyo to, and then punta kayo sa insert, and then dito sa pie, click nyo yung donut. Okay? Yun na. So, i-drag nyo lang dito sa taas. Pwesto nyo na lang siya. So, yan. Lalagyan ako dito ng lalagyan natin ng title. Ano yung title na? Left to spend natin. Lakihan ko na lang ng so, yan. So, tatanggalin ko ba ito? Tinanggal ko na ito sa ilalim para yan. And then, lalagyan na ako dito guys ng text. So, palitan na natin ito ng kulay. So, click nyo itong donut chart and then sa format, punta kayo dito and then saan ba yun? Kulay. Papalitan natin ito ng kulay dito. Okay. So, set to match tayo. Wait lang guys. Ito format paint pala. And then, dito, punta kayo dito sa fill. Tapos, fill. Tapos, yung blue, palitan natin ng dark na color. And then, click nyo ulit itong isa para palitan natin yung kulay. And then, fill. Yung medyo light naman. Ayan. Halata ba guys? Okay, halata naman. And then, itong border, palitan natin ng solid. Sorry, mali. Sa fill yan ha. Dito kayo sa border. And then, solid line. And then, sa color, yung dark. Ayan, para match-match talaga siya. So, medyo hindi kita. Okay na rin yan. And then, para lumabas dito yung amount is mag-insert tayo ng text. Ito, text. Ayan. Text box. Tapos click kayo dito sa gitna. So, yan. So, huwag muna kayo magpipindot hanggat para naman mag-effect yung ating dyan sa gitna. So, equals lang. And then, punta kayo dito sa ilalim. Ayan. Tapos, basta sorry guys, mali. Buran yung pala muna yun. Dito pala kayo mag-equal sa taas, sa formula bar. And then, click nito. See, left to spend, enter. So, yan. Okay. So, kasi white yan, baguhin natin yung color. Ito guys, ibig sabihin ito absolute reference yan. Meaning, kahit ilipat natin yan, hindi na babago, basta may dollar sign. Constant na yan. So, pag dinarag natin, ano pa rin yan. So, tatansin ko ng kulay. Gawin natin white. Ay, hindi pala. Yung dark pala. Tapos, ibobold na lang natin. Naka-bold na pala siya. Ayan. Ganyan na siya kasimple, guys. And then, next natin gagawin is yung ito. Income, bills, expenses. So, ito siya. Dito natin kukunin yung data. Ito guys, actual na to ha. Itong value na to. So, dito, select natin itong part na to, tsaka itong actual. Okay? So, highlight natin to. And then, sa keyboard, press yung control. Then, select. Yan. Tapos, punta kayo sa insert. And then, chart. Dito pala taas. Yan. Charan. Okay. Diba? Then, right-click nyo to. And then, select nyo muna. Then, right-click. So, dapat ma-select lahat ng table, guys.
ng bar. So, isang click lang, then right click, and then add data labels. So, palitan na rin natin ito ng kulay. So, punta kayo sa, huwag sa border ha, sa fill. And then, solid fill. So, yun na. So, yun na namili. Okay, tapos palitan din natin ito palitan muna natin ito ng kulay. So, left to stem, ibobold na rin natin. Then, dito naman, tapos bold na rin natin. Anong value nito? Ang value category budget amount. So, mali pala. Category budget amount. So, this time, category actual amount ilagay natin. Sa kabila ba yun? Ito yung actual. So, ito yung budget. So, budget. So, baguhin natin yung ating data. So, pwedeng burahin natin to guys. Or, click nyo to, and then, punta kayo sa my chart design, and then, select data. Okay. Chart data range, burahin nyo to sa taas, and then, highlight, and then, control, highlight. Budget. Sa budget pala tayo. Uli. Ito na lang. Click na lang ito. Burahin na natin. Select. Okay. Ayan. So, ano yung kulay. Tapos, right click. Click, and then right click, and then add data labels. Okay, so baguhin natin itong kulay, category budget amount. Okay. Then, palitan natin ito ng kulay. Gawin natin ito. Ito. So, mali ang spelling. So, yung border naman ang next natin, aasikasahin. Yan. So, palitan natin kulay ito. Tapos yung border, click sa labas. Select ko. And then, so border. Solid line. Okay na. Select na siya. Then, dito na yung actual sa kabila. Okay. So, gano'n lang. Select. Tapos, control. Tapos, select. And then, insert. And then, dito naman tayo sa may line with markers. Okay? So, click nyo to para ma-format natin yung design. So, formatting. So, sa Windows guys, maaaring iba. Pero, sundan nyo lang kung ano yung mga inaano ko. So, dito sa marker muna tayo. Yung marker ito ay yung bilog. Yan. Gawin natin itong solid. Marker option tayo. Yung fill, solid siya. And then, kulay, dark na. And then, tapos, lalakayin natin yung bilog. Gawin natin smooth. Huwag na pala yung smooth kasi pangit. Marker option. Automatic na lang natin. And then, border, huwag natin lagyan. Width. Palaki natin. Ayan. Pansin nyo lumalaki. Maliit pala yung pinundot ko. Ayan. And then, sa naman, balik tayo sa line. Sa line, itong blue, palitan natin to. Solid din to. And then, palitan natin ng ito. Ayan. Tingnan mo, nagbago na siya, guys. Okay. Okay.
ba't hindi napalitan ng solid? Ay, yung marker. Balik, balik tayo. Dito sa fill, tapos marker, tapos, ba't hindi napalitan ng kulay? So, built-in, tayo, bilog. Fill, border, solid. Ba't hindi napapalitan, no? Wait lang, guys. Marker. Sinali ko yung marker. So, fill, solid. Ito. Border, no? Yan. Color. Hindi pin. Medyo, ayun. Punta na kayo dun sa solid na kulay. So, lalagyan natin ito ng actual. Category actual amount. Palitan natin ng kulay. So, pwedeng tanggalin na natin to. And then, ito. And then, boards. Tapos yung line, palitan natin. Border. Palitan natin yung yan. Ayan siya guys. Okay, tapos na tayo. Palitan natin to ng ito. So, yun guys. So, we're almost finished na. And then, tatanggalin natin tong grid lines. Preview. Then, grid lines. Okay. So, that's it guys. So, kung i-confirm natin, and, diba, ang ating actual na income is 10,700. So, may mali ako dito. Ang i-complete lang dapat natin dito is sum ng mga expenses natin. Hindi natin isasama si income. Okay, balik tayo din sa home. And then, actual. So, naisama kasi si income. That's why naging 18 plus. So, ito lang. So, and then dito, mali. Auto sum natin. And then, bills. So, yan. So, left to spend natin is 3,100 dahil ang income natin ay 10, kaya 10,000. Bubol ko nga ito. Yan. Okay, yung pag nakalimutan ko. Bold na lang din natin ito para ma-emphasize. Okay. Ano pa ba yung mga bold natin? Ito. Ito, ibobold ko na lang din. Naka-bold na. So, ayun guys. And then dito, magsulat na lang kayo pay off credit cards. Yun yung goal natin. And then, hindi ko pala na-format pa to. So, dapat ito is naka-left, align, and then, so, yun lang. And, so guys, so verify muna natin ha. Ang actual income natin is 10,700. So, kung i-compute natin, bakit nali ako ng date?
So, ang income natin guys, diba, 10,700. Ililess natin yung income natin. I mean, expenses. So, pag tinotal ko to, so ang sum niyan is 7,600, diba? So, less natin yung 7,600. So, ang left to spend natin is 3,100. So, tama, di ba? Ito siya. Okay? So, yun guys. Kapag may tanong kayo, comment lang kayo dun sa comment section and try kong sagutin kapag hindi ako busy. Okay? So, yun lang guys. Kung gusto niyo itong template na ito, PM niyo ako or uh, ayan, sundan nyo na lang to and then ilalagay ko doon sa shop ko yung template and kayo na lang magbago, mag-edit ng kulay. Since tinuro ko na sa inyo kung saan ko pwedeng kumuha ng inspiration para sa color. Ayan. So, yun guys, thank you sa panonood and as promised, um, magbibigay ako ng discount sa mga nanonood nitong video and i-enter nyo lang yung keyword na nakalagay doon sa description. Doon nyo matatagpuan yung discount code na ilalagay nyo doon upon checkout doon sa aking rocket ship na shop. Okay, thank you sa panonood. Please don't forget to like this video, comment, and share. And syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga video na ina-upload ko dito sa aking channel. So, see you lang. Thank you and see you on my next video.